Mula pa sa sinaunang panahon, bago pa dumating ang mga Diyos, tinuring na bilang ultimate evil ang monsters sa kasaysayan ng tao. Sa mga tagpong iyon, may sigaw ng paghahabulan, "There, over there," at "Don't let it get away." At malinaw ang mensahe, hindi pinapatawad ng tao ang mga monsters. Sinasabing kahit ang mga Diyos ay hindi makakatipid o makakapagligtas sa kanila. Sa madaling salita, sa mundong ito, humans and monsters are framed as irreconcilable. Kapag may napansin na kakaibang nilalang, avuifra, malaki ang magiging reaksyon at panganib na hahantong sa seryosong conflict. Habang nasa 19th floor, narinig ni Belle ang kakaibang pag-iyak. Unang reaksyon niya, a monster. Crying, dali-dali siyang naghahanap, tinawag ang vouivre na nakita niya at nag-utos na hanapin. "That vouivre, it can't be far, find it." Naglibot siya sa paligid at literal na nagtatanong sa mga tao kung may nakakita ng vouivre at kung may potion na pwedeng gamitin. May isang tao namang tumugon na merong dalang isang nasunugan at nasaktan na nilalang. "I've got someone who's been badly burned." Habang may isa namang nagpakita ng pagkawalang interes. "How's that my problem?" Sa gitna ng lahat ng pagmamadali at pag-aalala, may tumawag din sa kanya ng Beldono. Malinaw ang urgency at ang pagkilos ni Belle para maghanap ng tulong para sa sugatang vouivre. Grabe, pag-uwi ni Belle sa Hestia Familia, reunited agad sila. May concern na kasi dati silang nagkahiwalay sa dungeon at delikado raw mag-isa sa 19th floor, kaya sabi agad ng iba na bumaba muna sa 18th floor. Pero naipit agad ang tension nang makita ng lahat si Wiene. Nagtatanong sila kung sino siya at bakit dinala ni Belle ang isang unknown woman. May mga galit at nag-aalalang boses. Hinamon si Belle na ipaliwanag, may mga humihikbi para lumayo si Belle. At may nagsabing basta monsters are monsters, the enemies of humanity. May mga nakakatawang insult din na nagtutulak sa emosyon, parang sinasabing ginawa lang ni Belle dahil sa itsura niya. Si Belle naman, mahinahon, pero determinado, sinabi na nahanap niya si Wiene sa 19th floor. Hinahabol siya ng adventurers at inaatake pa ng ibang monsters. Natatakot at umiiyak si Wiene. Sinabi ni Belle na gusto niyang tumulong. Sumagot naman ang iba ng pamilya na hindi nila pwedeng gawin iyon. Baka masira ang pangalan ng Hestia Familia kung malalaman nilang nagtatago sila ng monster. Sa huli, malinaw ang moral clash. Empathy ni Belle kontra takot at pag-aalala ng buong pamilya tungkol sa seguridad at reputasyon. Sa pagtatapos ng encounter, nagkasundo ang Hestia Familia kasama si Belle na ilabas at dalhin ang sugatang vouivre mula sa 19th floor pabalik sa kanilang bahay sa 18th floor. Baka bumalik lang sa dungeon at maatake uli, kaya practical ang desisyon. For now, let's go back to the 18th floor at hinimok nila na come to our house with us. Sinabi rin na pag-uwi nila ay kakausapin na nila ang goddess tungkol dito. Kat naman sa mga Diyos, nag-aalala sina Uranus at Fels. Sabi ni Uranus na isang monster na may intelligence ang nakontak ng isang adventurer at malapit na umalis ng Babel. Tinanong ni Fels kung sino ang adventurer. Sinagot na si Belle Cranel, the little rookie, at nabanggit na siya ay Hermes' favorite. Sa madaling salita, may resolute na pagkilos ang pamilya para iligtas si Wiene. Pero may tense na pag-obserba mula sa mga Diyos dahil posibleng maka-attract ito ng atensyon. Habang nag-aalala ang pamilya, tinanong nila kung may pangalan ang creature. At halatang na-confuse siya. Inulit niya muna ang pangalang Belle bilang pag-echo. Tapos na-realize na iyon pala ang pangalan ni Belle at wala siyang sariling pangalan. Pinilit ng grupo na si Belle ang magdesisyon kasi siya ang nagligtas. Kaya awkward na nag-suggest si Belle ng V-Virgin. Ginawa nilang mas simple at less pretentious ang pangalan, pinaikli sa Wiene at agad na inangkin ng creature ang bagong pangalan.
I'm Winnie! Ang sandaling yon agad nag-shift ng tono. Mula sa generic na Vuavre, naging isang ipinangalanang individual na siya sa mata ng Hestia Familia. Pinangalanan nila si yung na-rescue na Vuivre bilang Winnie. Pero madaling napansin na isa talaga siyang monster. Kaya nagpa siya ang Hestia Familia na mag-gather ng information. Magkakahiwalay sila, mag-split up at mag-a-ask around para malaman kung may iba pang mga katulad niya at kung ano talaga ang nangyayari sa dungeon. Kasabay ng plan, may malinaw na warning. Maging maingat na huwag magmukhang nagdidig ng sobra. Lalo na kung wala sa sakop ng mga pamilyas ng Hephaistos, Miach at Take Mikazuchi. Ang utos, hanapin lang ng kahit anong lead, huwag maging pasaway. Dahil ang lower world minsan umaabot sa mga bagay na lampas kahit sa alam ng mga Diyos. Si Mikoto, kahit hindi nakakasense ng hostility at pakiramdam niya, parang ordinary girl si Wiene, inamin niyang kinakabahan at may takot pa rin. May kasabay pang rumor na kumakalat, kwento tungkol sa monster na umagaw ng armor, nagsisimula ng makita sa middle floors at nagdulot ng problema sa Livira. Kaya tense pero systematic ang approach ng pamilya. Sa simula ng debate, may malinaw na babala. Huwag nilang ipakita na naghuhukay sila ng masyadong malalim, lalo na pagdating sa mga deities gaya ni Hephaistos, Miach at Take. May pangamba rin na ang lower world minsan umaabot sa bagay na lampas pa sa alam o kontrol ng mga Diyos. Tapos, tinanong si Mikoto kung ano ang nararamdaman niya. Halatang hindi agad madali i-resolve. Sa pag-ikot ng usapan, lumakas ang hinala na baka may hinihigpit o tinatago ang mga Diyos tungkol sa dungeon. Sinabi na ito ay hindi inaasahang sitwasyon at tiyak na nakasulpot na sila sa isang napakahirap na problema. May nagturo rin na si Belle mismo ang nagdala ng batang monster. Siya raw talaga ang sobrang malambot ang puso. Kasunod noon, may malinaw na panawagan sa pag-iingat, huwag magpadala sa emosyon. Pag pinaniniwalaan nila ang batang ito ay pwedeng magdulot ng problema at hindi raw pwedeng manatiling ganoon ang sitwasyon dahil siya ay isang monster. Sa pagtatapos ng pag-uusap, nabalot ang eksena sa contrast. Ang mainit at mag-anak na vibe sa loob ng tahanan kontra sa lumalaking pag-aalala at pagdududa kung ang simpleng kabaitan ni Belle ay maglalagay sa kanila sa mas malalim na panganib. Paglabas ni Wiene sa ibabaw, simple pero napaka-inosenteng moment. Nagtatanong siya kung ano ang nakikita. Sinabihan siya na iyon ang sun at bigla niyang naramdaman ang init. Nagulat siya sa warmth. It's warm. At humanga na maganda ang above ground, pero dali-dali rin siyang na-overwhelm. Sabi niya na sobrang warm at cozy, gusto na niyang tanggalin ang damit. May mga boses na humihiling sa kanya na huwag gawin iyon at tiisin muna. Maliit na eksena ng wonder at konting discomfort habang natututo siyang tumanggap ng init at pag-aalaga sa surface. Habang nag-iimbestiga ang ilang miyembro ng Hestia Familia, nagpunta sila sa isang lugar na tinatawag na Alb Spring Water para mag-query. Doon nila nakausap si Madl. Mukhang nagkaproblema pa siya sa sugal at nagbiro na cleaned out siya. Pero nagbigay pa rin siya ng nakikitang scrap na impormasyon. Sinabi ni Madl na may mga kwento mula sa dungeon. Paminsan-minsan naririnig ng mga tao na parang may mga voices na nag-uusap, minsan multiple voices pa, at may mga nagsasabing may naririnig na singing. Idinagdag niya na may isang grupo o tao na talagang naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga nagsasalitang monsters. Kahit na maraming tao ang hindi gaanong pinapansin ang mga bali-balita, hindi iniwan ng grupong to ang kaso. Tinatanong din ni Madl kung kanino sila naka-affiliate at napansin niyang medyo desperate sila para sa isang elf. Nagreklamo pa siya nang bigla silang umalis dahil gusto pa sana niyang makipag-usap. Pagbalik nila sa bahay, pinili ng pamilya na alagaan si Winnie sa pamamagitan ng simpleng kabutihan.
Pagkain. Si Mikoto ang nag-alok. Tinanong niya si Rine kung kakain na ba dahil hindi daw siya kumain mula kahapon. Naiilang si Riene pero pumayag nang sabihin ni Mikoto na kakain din siya kasama niya at hinihikayat siyang tumikim. Inabot ni Mikoto ang onigiri na siya mismo ang gumawa at ilang prutas. Sabay nilang tinikman ni Belle. Natuwa si Rine sa amoy ng prutas at napansin na juicy at sweet. At sinabi rin ni Belle na masarap ang onigiri. Yun simpleng pagkain ang naging unang tulay ng tiwala. Unti-unti nagiging malapit si Riene sa Hestia Familia dahil sa mga sandaling ganito ng pag-aalaga at pag-share ng pagkain. Agad na inasikaso ng Hestia Familia si Riene pag-uwi nila. May tumakbo agad para kunin ang medicine kit kay Belle habang tinatanong kung nasasaktan siya. Umiiyak si Riene at paulit-ulit na nagsasabing, "I'm sorry," pero pinapangako ng pamilya na okay na siya. Pinainitan at pinakalma nila. Pagkatapos, dinala siya sa bath at todo hinahon ang mga eksena. Si Riene humihinga ng magaan. Sinasabi na, "It feels good," at tinawag ng iba na parang paradise. Habang nag-aayos, nag-file si Welf ng mga kuko. Paliwanag lang, nakakabuhol lang sila at kailangan pakinisin para hindi magdulot ng mas malaking pinsala kapag tumubo ulit. Sa gitna ng pagmamalasakit, lumabas ang tipikal na kalokohan ng pamilya. Nagtatanong kung bakit wala si Belle. May pa-confess moments na, "I love Belle Sama," mula kay Lily at iba pa. Tapos, sabay-sabay na pagsasabi ng pagmamahal. Sa huli, nahulog si Riene sa init ng pagtanggap. Napansin niyang ang pag-ibig at init ng pamilya kay Belle at sa isa't isa ay totoo at sinabing napaka-warm nito. Ilang miyembro naman nagbitiw na hindi nila gustong iwan siya at hindi naiiba ang nangiti ni Riene sa kanila. Sa isang tahimik na sandali, si Riene mismo nagkwento ng paulit-ulit niyang bangungot. Hindi raw niya alam kung saan siya nanggaling. Nagising na lang siya sa isang madilim at mag-isa na lugar. Sa panaginip, kasama raw si Belle at ang iba. Pero siya ang nag-aatake. Kinukulat niya ang mga tao, kumakagat, pinupunit hanggang marami ang pumupula. Sabi niya, sobrang galit ang nasa loob niya sa panaginip. Pero unti-unti rin itong lumalamig. Idinagdag pa niya na maraming tao, tulad ni Belle, ang nagtatanggol sa iba laban sa kanya. Pakiramdam niya ay lumalamig ang katawan at parang may butas sa dibdib. Nakikita niya ang mga tao ng malinaw at palaging pareho ang nagaganap. Pumupula, tapos nagdidilim. Kahit umiiyak at humihingi ng tulong, walang dumadating para iligtas siya. Simple lang ang sinabi niya. Nakakatakot at napakalungkot na panaginip. Malinaw na natatakot at nalulungkot si Riene sa paulit-ulit na bangungot na ito. Isang emotional wound na pwedeng magpakomplikado sa kanyang sitwasyon. May report ang investigators. Sa basement ng mansion ng isang noble Illyrian family, may mga smuggled monsters na naka-chain. Sabi ni Lulune, siya yung binanggit na may isang elven kid na umiikot at sniffing around at sinubukan sundan ng isa sa kanila pero naabutan ng isang scent bag kaya tumigil ang pursuit. Dagdag pa, malinaw na client-driven ang operasyon. Sabi nila, word of the client is absolute kaya limitado lang ang kaya nilang gawin, mag-collect ng information. Sa dulo, nabanggit din ang pangalan na Ikelos Familia at may reklamo pa na talagang dinukutin kami ni Ouranos ng malaking problem. Malinaw na nagpapakita ito ng mas malawak at mapanganib na conspiracy na konektado sa kaso ni Riene. Sa pagtatapos ng episode, lumabas ang Next Time Preview. At nakita natin ang susunod na episode title. Monster. Simple pero malinaw. Next time, Monster.